at bati sa ating mga viewers. Alam niyo ba na ang SSS ay nagkaroon ng forum sa Antique nito nakaraang araw lamang. Narito na ang ikalawang parte nito. Kailangan niya mapanood dahil may mga impormasyon dito na maaaring katanungan mo rin. Panooring mabuti at pakinggang maigi. Magtatanong po ko as an employer. Ay, ma'am, you're an employer? Yes. Ma'am, you're so beautiful. Thank you. Ma'am, may tanong pa ba kayo? Yes na, ma'am. I have- Ma'am, may tanong pa ba kayo? Yes. Yeah. I have a Ay, friend. tanong po. Yes. Sir, ito po, medyo masalimuot. I have a friend from Caribo. Tapos, yung business nila is printing business. So, last month, nagkwentuhan kami, tapos nagsuma kami ng mga binayaran naming arrears nung pandemic. So, sabi niya sa akin, alam mo yung binayaran ko sa SSS, nire-compute nila kasi may mga months kami na hindi nag-operate. So, hindi yun nasama sa computation. So, sa amin kasi, sir, hospital kami. So, hindi mo kami maka-close ng time na yun. Kasi nga, it's actually unethical. Laki ng to kita close. nyo noon, di ba? No, sir. Kasi, lugi po, sir. Nung time kasi na yun, sarado yung Boracay. Nasa Northern Antique kami. Tapos halos lahat ng mga trabahante doon, Boracay or Manila. Tapos yung may mga pera nyo, sir, hindi pumupunta ng hospital. Takot ma-COVID. Eh, paano Tapos- yung mga COVID patients na nasa Oo. inyo? Tapos, 2 buwan lang po kami na-close doon. Nung una, kasi yung first... Okay, anong tanong mo? Alam ka na. So, anong tanong mo? Sir, kasi yung hinihingi po kasi sa SSS, dapat daw para yung mga months na sarado, yun parang hindi babayaran. O kami po kasi, sir, hospital kami, hindi po kami maka-close noon. Kasi need namin maging open. Eh, basta losses ka. Ayusin mo yan. Ma'am Helen, alam nyo, si Senior Vice President Helen, ayun na may mic. Lahat ng mga affairs, gusto ko sana wireless yung mic. Ma'am Helen, pakitulong. Alam mo si Ma'am Helen, Senior Vice President ng Visayas. Pag sinabi niyan, okay na. Ma'am, ang sagot po doon, kasi hospital so you cannot totally close. Pero po, ang obligasyon po ninyo magbayad doon lang sa mga empleyado na nag-work nung panahon na yon. Ngayon, kung nag-reduce po kayo ng number of employees since parang hindi full yung operation nyo, yung mga empleyado po na temporarily hindi nag-work, wala po kayong obligasyon na bayaran yung contribution niya. Kasi po, ang contribution ng SSS, ang basihan po natin is monthly income. So kung hindi naman siya nag-work, wala siyang monthly income. Therefore, wala pong employer counterpart yon. So, ang gagawin niyo po, sino-sino ba yung mga tao nung panahon na yon na hindi sila nagtrabaho doon sa hospital dahil hindi niyo sila kailangan nung time na yon dahil probably nag-scale down yung operation niyo but not totally closed. You still have the obligation po na babayaran po yung mga nagtrabaho. Dahil siyempre open kayo, so may mga nag-maintain po ng facilities. Mga Paano yun, ganyan. ma'am? Pumasok sila tapos patambay-tambay lang. Ano po? Nung time kasi na yun, hindi naman po pwedeng huwag kang pumasok, wala kang babayaran sa'yo. Pumasok naman po sila. So may sweldo po sila. May sweldo naman po. Pero yun po, kasi kung sinusweldohan naman ninyo po sila, then may income po sila nung time na yon. So may pwede employer rin naman counterpart. mamaya na yung pera pang sweldo is galing sa sariling bulsa namin. Hindi po kasi yun part na ng SSS kung saan po nanggaling yung pangsweldo. Ang tinitingnan po kasi natin, if may income po yung empleyado sa buwan na yon, obligado po ang employer na mag-remit po ng counterpart nila. Ma'am, do you think it's a little unfair na, eto kasi nung time ng pandemic na yun, it's actually more expensive to be open than to be closed ng time na yun. Kasi nga, yung pag walang kita close tayo. So wala tayong babayaran kuryente, tubig, hindi tayo magbibigay ng sweldo, ganun nga. Pag hospital ka kasi, hindi ka maka-close. So kailangan mo tayo magpaluwas ng pera para lang talaga na Tapos yung masakit doon, ma'am, may capital po kami doon na hindi pwedeng bayaran. Marami po kasi namatay sa amin. So parang Actually po, it's double jeopardy na hindi naman po kayo nag-iisa sa situation na yon. Marami din po kasing employers, lalo na po sa Mactan Processing Zone, doon po sa Cebu, na ganoon din po ang ginagawa nila. Actually, ang ginawa nila doon, nag 4 hours work lang sila. So yung obligasyon din ng employer na mag-remit ng contributions, equivalent lang din doon sa kung magkano din yung natanggap ng employer. Baka hindi nyo lang na-realize po na pwede namang ganoon on rotation. Pero sa kinukwento niyo po, yun po ang sagot namin na kung may income siya, kung magkano yung income niya for the month, yun din po yung computation na for the SSS contribution po. Okay, so for the record ng mama, I just want to say thank you kasi sa SSS Antique. Kasi
yun nga, nung pumunta kasi kami sa SSS and ticket to pay our arrears, tapos sabi niya sa kanya, Ma'am Jinjin, bayaran namin ito yung amount na to in cash, tapos yung iba in check, para hindi naman po mabigat. Kasi nung pumunta po kami ng PhilHealth, pinabayad po sa amin buo talaga. Ay, hindi naman po ganun kami Thank you po. Pwede po Yung parang installment. malaki installment. Oo, tinitingnan din naman namin po yung financial condition ng employer. Kasi it's a partnership naman po between us, SSS, and you as our partner sa employer, sa pag-take care ng ating mga empleyado. So, tinitingnan yon base doon sa magkano yung kaya po ng employer, yun lang din po. May number of months naman po tayong ina-allow dyan, depende sa amount po ng arrears. So, don't worry po. Pero kung naman, kaya namang bayaran, then pwede. Pero kung hindi, mag-usap na lang po tayo kung gaano katagal yung kailangan yung payment term. Thank you, ma'am. Ay, thank you din po. Thank Salamat. you. Ma'am, pwede ko dagdagan yon. Number 1 po, pag may arrears kayo, may penalty. Tama? Ngayon pa lang ho, sasabihin ko sa inyo, i-waive ko na yung penalty po. Walang penalty. Okay? Ano first time ng manager dito? Philip, asikasuhin mo si ma'am ha. Ayoko nagbabayad siya ng penalty ha. Number 2, ma'am, meron pa ako isang tulong sa inyo. Ma'am, kung hindi nyo kayang bayaran, 5 years to pay, 1 year, kaya nyo na in 1 year installment? Kung gusto nyo 2 years, 2 years. Dahil mabait kayo ma'am, kahit 5 years, pwede nga eh. Ay, ma'am, wag kayo. Philip, ayusin mo yan ha. Pag yan si ma'am magreklamo sa akin, mamaya patay ka sa akin. Sa holos sulok kita ililipat. Hindi, seryoso ko. Ma'am, kausapin nyo na siya. Tapos, in 30 minutes, solve na yung problema. Ito kasi sir, nag-usap kasi kami doon ni Ma'am Jinjin. Siya po kasi, yung binabayaran kasi namin cheque, 2 sa isang buwan. So, bali, installment, medyo mabigat po. How many installments? Nakalimutan. Basta yung binabayaran po namin in a month, sir, dalawang cheque worth 25,000. Siya pinagbabayad kami ng current. So, parang all in all, binabayaran namin sa SSS almost 80,000. Mabigat po siya. Kaya nga, hindi gusto mo payable over 1 year yun, okay lang sa akin, ha? At saka pag kulang, Philip, abunuhan mo. Ano? Ha? Ayusin nyo yan, ha? Ma'am, gusto ko masaya kayo pag alis nyo dito. Ganon ang SSS. Okay, next question. Sir, anong tanong nyo? Magandang umaga po sa lahat. Oy, sorry to interrupt, ha? May dalawa na nagtanong. Kakausapin ko kayo kung ano mas sinabi nila, ha? Hindi, ayaw ko yung walang resulta. Go ahead. Ako pala si Predita Uyong, yung chairman ng Indigenous People Association of Southern Antique. Ang problema, sir, ng IP, bakit na pag nag-claim sila ng mga benepisyo nila dyan sa SSS, bakit hinahanapan pa sila ng certification? Katwiran nila, mayroon naman daw sila iwan. Kasi minsan, ako natutulog sa Negros ng isang linggo para lang maghanap ng mga employer ng nila doon. Kasi minsan nasarado na yung mga doon, yung mga kumpanya ng mga sakada doon sa Negros, kag ang mga pabrika sa mga pabrika sa Manila. Ang problema ho, wala kayong ID. Wala po sir kasi sakada sila yung Barney. Hello, mayong aga. Ang situation sa aton nga mga sakadas are different right now. We understand nga ang nature sang ilang nga mga pagtrabaho sa sugarcane naga-change from contractual to employment. So siguro sa situation ninyo, gusto natin pag-usapan kung ano nga talaga, sino nga talaga yung nagpapasweldo, nagpapasahod sa mga group of kuha natin, sugarcane workers. Kasi iba-iba. Hindi natin masasabi na lahat ng mga sakada pare-pareho ang sistema. So we have to talk it over. Okay? kasi sir siyempre iba naman kontraktor ang putahan nila, hindi naman Hindi, ganito ha. Naintindihan ko na yung sitwasyon, no? Alam niyo, tikatarlak ako kasi sa amin, marami ring tubuhan. Di ba? Ang problema ko, hindi ko alam ang tunay na sitwasyon. Di ba? Kung sila ay empleyado talaga na nagbabayad ng kontribusyon sa SSS. Di ba? Kailangan mag-prove natin na kasi po kami, kung miyembro sila ng SSS, babayaran namin yung
benepisyo nila. Ang problema siguro, yung kanilang employer, quote-unquote, no? Ang trato man sa kanila, hindi empleyado, kundi pakyaw. Pag pakyaw, hindi sila empleyado. No? So, self-employed sila. Hindi sila membro ng SSS. Kaya ito yung mga gusto ko sana, lalo na sa mga sitwasyon dito sa Antique, sa Negros, sa Tarlac, kailangan talaga kung ma-identify natin kung talagang empleyado sila na kailangan mag-membro sila, required, batas sa batas, required, or kung pakyaw, hindi sila membro ng SSS. No? So, kailangan ma-prove namin yon. Kaya siguro nagkaka-issue, nagkaka-problema. Ang problema lang kasi sir, yung halimbawa kasi yung mga sakada, ginaano naman namin, humihingi sila na tulong na pupunta dito sa SSS na i-ano daw, tingnan kung may laman ang SSS nila. Tingnan namin may laman. Kaya lang, minsan, ang sakada, ayaw na nila makuha ng sakada, antayin na lang nila, wala, hindi nila pinagpatuloy ba yung pagbayad. Ay ngayon, antayin na lang nila pag namatay sila, yun, pupunta lapit sila sa akin, sabi niya, hanapin yung employer nila kasi nga, inanapan ng certification. Ayun, sabi niya, may iwan naman ako bakit, ganun. Yun ang problema nila. Naintindihan kita, sir. Kaya ang situation sa aton ng mga sakada in Negros, I know comes from Antique. Tama? Tama, hindi ba na? Kadamo sa mga workers sa sugarcane plantation sa Negros comes dito sa Antique. But kung sino yung nagpapasahod sa kanila doon sa Negros, gusto rin natin malaman, gusto natin matulungan yung mga workers, yung ating mga sakada. Dito sa opisina, siguro pag-usapan natin talaga kung ano yung individual problems po. Alam nyo, naintindihan ko yung sitwasyon niya. Nalulungkot ako pag naririnig ko to kasi alam niyo, matao mahihirap at talagang inaapi. Alam niyo po, itong mga sakada ay mga Pilipino na nagtatrabaho para makakain yung pamilya nila. Ang gusto ko sana po, ang gawin ninyo ngayon pa lang, kasi kayo naman po ang presidente, di po ba? Papuntahin niyo siya sa, kayo po, Philip, siya yung manager dito, no? Ang gawin niyo po, kunin niyo lahat ng listahan ng mga miyembro niyo, 100 o wala naman. Mga ilan? Kung ilan sila, gawa kayo ng listahan, pangalan lang nila, kompleto, pumunta po kayo sa SSS branch. Punta niyo yung manager. Philip, you entertain him, Please. Eto, Philip, do this for the sake of your country, for people you want to help. Okay? And I will feel bad if you don't do this. Sir, ito na ang gagawin natin. Para hindi na sila mahirapang bumiyahe. Papuntahin mo doon ang e-wheels. Yon. Saan ang lugar nila? Papuntahin mo ang e-wheels. Dala ka ng internet. Pero i-coordinate mo dito, i-check lahat ng records ng mga tao mo iyo kung miyembro sila at kung hindi. Maymay, halika. Alam mo si Maymay, assistant ko to, kunin mo yung telepono ni Maymay, katapos mag-report ka kay Maymay, ako mag-handle ng problema mo, Kasi importante to, Kasi alam niyo po, alam niyo po, ang mahirap dito sa bansa natin ay talagang inaapi. Ayaw na ayaw ko yun. Kaya gusto ko special po siya, kasi po, ito mga sagada, nakita ko po yan sa Tarlac, sa Hacienda Luisita, talagang mahirap talaga po sila. Kaya gusto ko sana matulungan at kung miyembro sila, pero pag hindi sila miyembro, wala akong magawa. Alam ko, pero kung kulang sila sa 120 na buwan, kung may sobra silang pera, kahit pa konti-konti, maabot nila yung 120 buwan. 120 months ng pagbabayad para makapensyon sila. Kahit paputol-putol, okay lang. May cellphone po kayo? Sige. May, kausapin mo. Philip, kunin mo yung number niya. Padala mo yung sasakyan sa kanya doon, Na may computer, At saka may internet, I-report mo kay Maymay at kailangan may report ako, Salamat po. Salamat. Next. Kunin mo. Aban bukas. Ang susunod na parte nito, puli ito, Senyor Balita. Naghatid sa inyo ang makabulang balita at totoo impormasyon.